Hello sa inyo mga kasari, isang maulan na hapon po sa ating lahat. So today is Thursday, July 25, 2024. So for today's video mga kasari is ang i-share ko sa inyo ay parang awareness na rin. So may nangyari na naman na nakakainis or nakakagalit. Alam niyo yun mga kasari. Dahil eto, umpisan ko na yung aking kwento. Kanina kasi, madaling araw, mga anong oras ba yon? Nag-note kasi ako dito, mga 3:58 AM, nagising ako mga kasari sa lakas ng ulan. Ang lakas, buhos talaga yung ulan, talagang rinig na rinig mo kahit nakakisame na kami sa kwarto. So, nakita ko, dun sa message, merong message on GCash. So, may nagtatry pong or inopen gamit yung number ko. Siguro nalaman kasi nag-cash in na dito dati kasi nakita ko sa record July 15 yung last transaction. So kaya nalaman yung number ko. Nagtatry i-open guys ang aking GCash at kumuha ng 2,000, 2K. At 3 beses mga kasaring ginawa ito kahapon. So nag-start siya nung 12:30 ng tanghali, tinatry niyang i-open. Hindi niya ma-open, hindi niya makuha si pera kasi sa akin nagsesend ng OTP eh. So, pangalawa, 11:18 PM, tulog na po ako nito. Alas 10 yata ako natulog kagabi. So, pangatlo, 11:37 PM, nagtatry siya. 2,000 po yung tinatry na anuhin sa aking GCash. Kaka-cash in ko pa lang naman kahapon. Nagpa-cash in ako ng 10K kahapon, inutos ko dun sa kapatid ko. Buti na lang talaga ay hindi nalaman yung OTP. Kasi sa akin magte-text yun eh. Sa akin nakapalsak yung SIM card ko. So talagang may mga taong mga ganyan mga kasari, yung mapanglamang sa kapwa, yung ayaw magsipag. Alam niyo yun, yung hindi nag-hard work, yung gustong mang-scam ng pinaghirapan ng iba. Talagang nakakagalit mga kasari. Kaya dito hindi ko may iwasan na murahin sila kasi ako ba naman yung sabihan na basta i-detalye ko sa inyo mga kasari yung mga bawat pangyayari. So 3:58 AM nung nalaman ko, nag-text agad ako sa kanila. Sabi ko, bakit nyo binubuksan ng GCash ko? Pa-flash ko din dyan para makita nyo. So 5:36, hindi kasi nagre-reply. 5:36 AM open ang tindahan. So, tinatakot ko mga kasari para, 'di ba? Malay nyo, biglang umamin, ganyan. So, nag-message ako, sabi ko, magtrabaho sila, wag man lamang ng kapwa nila, lumaban ng patas, ganun yung mga message ko sa kanila. So, 6:48 AM, nag-message ulit ako, sabi ko, ipapatrace ko ako sa, tinakot ko lang naman, ipapatrace ko sa NBI yung number nila. So, sabi kong ganon. Tapos, nakailang miss call din ako sa kanila. Nagre-ring lang, hindi nila sinasagot. Tapos, nagtaka ko, biglang nagre-ring yung cellphone ko, pala tumatawag na sila. So, nagulat ako, tumatawag eh. Mga 9:39, ayan, pa-flash ko din dyan. So, 9:39 AM ngayong araw na to, tumawag sila. Una, sumagot babae. Medyo nangangatal na yung boses ko sa galit eh, ganyan. Sasabihan ba naman ako kung sino daw ako? Ganon. Paano ko daw nalaman number nila? Sabi ko, akong magtatanong yan sa inyo. Bakit nyo binubuksan ng GCash ko? Ganyan. Ganyan talaga ang boses ko mga kasari kanina. Bakit nyo binubuksan yung GCash ko? Nakatatlong beses pa kayong mag-try. Tapos mamaya-maya may lalaking nagsalita, sumingit sa pag-uusap namin ng babae. Sabi, scammer daw ako. Tapos biglang pinatay, nagsasalita pa ako. So, mga kasari, sino hindi magsisiknit ang ulo nun? Ako na nga yung tinatry na iskamin, ako pa ang sinabihan ng scammer, 'di ba? Modus nila yan, mga kasari, kaya talaga, wag kayong papaisa sa mga scammer na yan. Bala ko pa nga sanang i-report yung number sabi ng partner ko, wag na. Pabayaan ko na lang daw. So, papabayaan ko, baka kasi mahalaga yung SIM card nila eh. So, hindi ko na i-report. So, sana hindi maulit to kasi kapag naulit pa to at tinry ulit nilang i-open ang aking GCash, ay talagang i-report ko yung SIM card nila. Talaga mga kasari, i-report ko yung SIM card nila.
Kasi hindi nakakatuwa yung mga gawain ng mga ganyan, ng mga scammer, mga kasari. Kasi tayo bilang 'di ba, pinaghirapan natin yung laman ng GCash natin, pinaghirapan nating palaguin. Yung kahit nga 20 pesos na mawalan tayo, hahanapin natin. Ngayon pang 2,000, 'di ba? So buti na lang talaga mga kasari ay may pa-OTP na ganyan. Kaya hindi talaga nila makukuha si pera hangga't hindi nila na kikita yung OTP. Sa atin naman nagme-message at atin naman yung SIM card, 'di ba? So wala silang maitatype doon na 6-digit na number doon sa nila. Kahit malaman nila yung number natin, walang saysay yun kasi hindi nila makukuha yung OTP sa atin. So buti na lang guys, malaking tulong din yung pa-OTP ng GCash. So, ayun, talagang maging aware tayo mga kasari sa mga ganyan. Kaya ako nalaman na meron na silang transaction dito. Syempre mga kasari, kaninang umaga, after kong magbukas ng tindahan, yan agad-agad yung chinek ko para ako matrace ko, baka sakaling nalagyan ko ng pangalan. Nandito lang sa aking record book, July 15, yung 093185109992. Yan guys yung nagtatry magbukas ng aking GCash. So maging aware kayo sa number na yan. Baka one time hindi kayo, buksan din ng GCash nyo. So 2,000 nagpa-cash in siya sa akin ng 6:41 PM nung July 15. So ako na lang yung pumirma dito mga kasari kasi yung iba parang nahahassle na bakit may paganyan pa. So kapag alam ko na pumasok na, ako na lang mismo yung napirma. Pero yung iba dito, pangalan nila yung sinusulat ko, hindi ko naman alam ibang tao yung nag-cash in. Kaya, pero may record talaga ako dito, eto mga kasari, pakita ko sa inyo. Ayan yung record ko. Ayan, yung 2K na yan, July 15. Kaya hindi talaga makakaligtas sa akin yan. Nakuha niya yung number ko, hindi ako ang kumuha ng number niya. Kaya wag niya sabihing scammer ka ako. So, habang nasa jeep kanina guys, nagpamanggahan kasi ako. Nag-text pa rin ako ng pagkahaba-haba. Sabi ko, may sarili ka akong negosyo. Vlogger pa po ako. So, bakit po ako mang-i-scam? Ako pa tinawag niyong scammer. Ganun na sabi ko mga kasari. Kasi hindi matanggap ng... Alam niyo yun, yung kalooban ko na sasabihan ako ng scammer, hindi nga ako gumagawa ng mga ganyang bagay sa kapwa ko. Ni kahit piso, hindi ako nang lalamang. Tapos sasabihan ako ng scammer, sabi ko, may proof ka ako. 3 beses yung tinry buksan ng GCash ko. So, ayun, hindi sila makareply mga kasari. Ang tapang pa nung una, may pagtawag-tawag pa sa akin. Talaga nang kakagigil. Alam nyo kanina, habang nag-aabang kami ng jeep ni Mother, nakasabay ko kasi si Mother, paglabas ko, nag-aabang din siya ng jeep. Hindi ko alam na aalis siya. So, ayun, kinuwento ko kay Mother, na gulat din siya. Ganyan. Nakakainis. Ilang beses na may nagtatry mga kasari. Nakaraan naman, may nag-cash out naman sa akin. Scammer yung nag-cash out. Tapos ang tumatawag sa akin, yung na-scam. Nakwento ko din yun mga kasari sa inyo Kaya talagang be aware na lang po mga kasari. Sabi nga ng kapatid ko, maglagay daw ako ng CCTV. Sabi ko, ang hina kasi ng wifi, hindi abot dito Wala naman kaming sariling wifi. Doon yung bahay ng kapatid ko, kaya no choice din. Wala naman kaming sariling malapit na nga pala kami makapagpakabit mga kasari ng sariling kuryente. So kapag alwan-alwan na sa mga kailangang bayaran, ganyan, ay baka magpakabit na rin kami ng sariling, alam niyo yun, na wifi. Malay nyo soon, di ba mga kasari? Basta magsipag lang tayo ng sobrang magsipag. So, syempre, wag pa rin papabayaan ng sarili. Wait lang mga kasari, akala ko masasagasaan yung kuting. Buti na lang nakapasok na siya. Oh my God. May dumaan na kotse kasi. Pala siya. Dire-diretso yung kotse So, ayun mga kasari, dito ko na rin po tatapusin ang aking vlog. Gusto ko lang talagang may ma-share sa inyo. Kasi talagang hanggang nandun ako sa manggahan, sa namimili ako. Talagang, alam niyo yun, hindi matanggap ng kalooban ko yung
Ako na nga yung itatry na iskamin, kuhanan ng 2,000 tapos ikaw pa yung sasabihan ng scammer. 'Di ba mga kasari? Talagang nakakainis, nakakagalit. Kaya maging aware na lang tayo mga kasari sa mga ganyan. Huwag tayong papaisa kasi talagang sasamantalahin tayo ng mga yan. So, yun lamang po mga kasari. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!